nasawi ang isang 40 anyos na lalaki matapos itong barilin ng hindi pa nahahanap na sospek sa Manaplan, Negros Occidental. Habang arestado naman sa Davao City ang isang barangay kagawad dahil naman sa pananakit sa isang PWD. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Hacienda Unson, Barangay Santa Teresa, bayan ng Manaplan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Tim, 40 anyos, walang trabaho, residente ng Zone 5, Barangay Purisima, bayan ng Manapla, habang ang tinuturong sospek kinilala na si alias George, 22 anyos, residente ng Barangay Santa Teresa ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Marlon Buenaflor, hepe ng Manapla PNP, ang biktima habang naglalakad na papauwi ng pagbabarili ng suspect. Dahil sa personal na motibo, na-recover ng mga kapulisan sa isina ng insidente ang isang bala ng kalibre 45 na pistola, habang patuloy sa ngayon ang hot pursuit operation ng kapulisan laban sa suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rich 46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang 66 anyos na barangay tanod matapos masangkot sa insidente ng pananakit na ikinasugat ng isang residente sa Purok 9-8 Matinapangi, Davao City hapon ng Enero 18, 2026. Sa paunang investigasyon, kinilala ang biktima na si alias Manapi, 48 anyos, isang persons with disability o PWD at driver, residente na nasabing lugar. Ang suspect naman ay si alias Raimundo, 66 anyos, isang barangay tanod at kapitbahay ng biktima. Lumabas sa investigasyon na bandang alas 3 ng hapon, nilapitan ng suspek ang biktima kaugnay sa isang banta, ngunit tumanggi ito makipag-usap. Dahil dito, nagalit ang suspek at bumalik na may kasamang mga kamag-anak na armado na mapatalim, baton at mga bato. Batay sa salaysay ng biktima, tinamaan siya ng bato sa ulo habang siya naman ay hinampas ng baton sa kaliwang braso ng suspek, kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili gamit ang isang ice pick na naging sanhi ng pagkakasugat ng suspek sa kanang dibdib. Patuloy pa rin binato ang biktima ng iba pang kasamahan ng suspek. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan na nagresulta sa pagka-aresto kay Raimundo, habang patuloy pang tinutugis sa iba pang sangkot. Sa kasalukuyan, ang suspek ay nasa kustodiya ng Talomo Police Station para sa bastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso ng prostrated murder. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong suspect kabilang ang isang high-value target ang naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bataan Provincial Office sa isinagawang bypass operation alas 9:02 kagabi sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 11 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ito ng 74,800 pesos. Kinilala ang pangunahing target bilang si alias JM, 33 taong gulang, kasama itong sina alias Po, 30 anyos at alias Mike, 48 anyos. Na-recover din ang 4 na sachet ng shabu, iba't ibang drug paraphernalia, isang cellphone at bypass money. Isinagawang operasyon ng pinagsanib puwersa ng PDEA Bataan, C4 Technician Unit, Bataan PPO, DEU at Orani Police Station Drug Enforcement Unit. Ang mga nasamsam na droga ay isinumiti sa Pediatry Laboratory para sa pagsusuri. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taong 2006 nang magbaba ng warrant of arrest ang korte laban sa isang suspect sa kasong homicide, ngunit nagtago ito ng 2 dekada. Ngunit ito lang nakarang araw ay natimbog na ito ng otoridad matapos ang mahabang panahon na pagtatago sa batas. Isa na itong senior citizen. Naaresto ng tauhan ng Katubig Police na pinamumunuan ni Police Lieutenant Arturo Viva, ang Chief of Police, at tauhan mula sa CIDG, Northern Samar Provincial Field Unit at Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Nadakip ang nasabing akusado sa Barangay CM Recto, Katubig, Northern Samar. Isa na itong 69 anyos, magsasaka at residente ng nabanggit na
na barangay. Ayon sa report ng PNP Katubig, ang warrant of arrest sa kasong homicide inilabas ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 21, Lawang Northern Samar, noong pang November 16, 2006. May itinakdang piyasa ang korte na nagkakalaga ng 100,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa umiiral na batas at ang buong proseso ay nadokumento gamit naman ang Alternative Recording Device o ERD bago ang nakatakdang turnover nito sa korte. Binigyan din ng PNP na kahit lumipas man ang taon, hindi matatakasan ng sinumang salarin ang pananagutan sa krimen at ayon sa PNP Katubig, patuloy nila itong tututukan. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.